Hello mga mareng, good morning! Ngayong umaga mareng, bago ako magkuskus, iniligpit ko na muna itong mga pangmalakasang gown ni Donya. Ilang araw na rin kasi itong nakasabit mareng. Minsan nga kapag gabi, pag bumababa ako sa hagdan, parang may 3 diwata dito mareng. Kung ipagpipilitan sa akin ng amo ko na ibigay ito sa akin maring, itatanggapin ko na lang tapos iuwi ko sa Pinas. Kasi sayang naman to kung itatapon lang, mukhang matibay pa naman at hindi pa sira. At pagkatapos kong magligpit ng mga gown, nakita ko itong nilagay ni Garda ng mga box, mga order ni Donya. Magagan itong mga box, ano kayong laman neto? Hindi ko naman to pwedeng buksan hanggat hindi nakaharap si Donya, kaya iaakit ko na lang at sasamahan ko si Donya na magbukas. So eto na nga mga mareng, nagbihis na ako dahil malapit na kaming umalis ni Donya. Kapag sinasama ako ni amo sa hospital, tamang t-shirt lang tayo at saka pantalon, simpleng forma lang ba? Hindi pwedeng magkikay-kikay mareng. Dati mareng, kapag umaalis yung amo ko, kapag pupunta siya ng hospital, hindi niya ako sinasama. Pero ngayon, sinasama na niya ako kasi kailangan niya ng alalay kapag maglalakad siya, lalo na kapag malayong lalakarin niya. At pagdating namin ay pinaakit ako dito sa 2nd floor. Dito ko daw antayin ang Donya ko. 4 to 5 hours ko daw siyang aantayin. Ibig sabihin, ilang oras akong nakaupo dito mareng, kaya naman nag-feel at home na lang ako dito sa taas. Kasi wala namang ibang tao dito mareng, kundi ako lang. At pagkatapos ng 2 oras mareng, hindi ko na alam kung anong position ko sa upo mareng dahil sumasakit na yung likod ko. Diyos ko. Mas gugustin ko pa yata magkuskus mareng kaysa umupo ng gayto katagal. Pagkatapos ng 3 oras na nakaupo ako doon, lumabas ako kasi nga nagugutom ako. Tinawagan ako ng amo ko. Ang sabi niya, kung nagugutom ako, lumabas lang daw ako para bumili ng pagkain. So eto na nga, alam nyo ba mga mareng, minsan, ayokong kumain sa mga gaytong hindi Filipino foods kasi nga, hindi ko alam umorder kasi nga, hindi ko alam magmandarin mareng. Ewan ko ba mareng, 7 taon na ako dito sa Taiwan pero susunga-sunga pa rin ang mareng nyo. Malabo talaga ako matutong mag-checkwa mareng. Gawa ng yung mga amo ko, puro Inglesera sila. Pero okay na yun, at least nagkakaintindihan kami ni Donya ng maayos. Marami pala itong isang order ko mareng, kaya eto, hindi ko naubos. Ang tataba kasi ng noodles mareng, nakakaumay. Hindi pala lahat ng mataba mareng masarap. Uy, ano daw? Bali 5 oras lang kami doon at pag-uwi namin dito sa mansion, eto na ang naganap mareng. Sinabihan ng doktor yung amo ko na mag-diet daw siya. Kaya eto mareng, yung mga pagkain ng amo ko, ayan, pinagbibigay sa akin. Feeling ko ako naman yung tataba ngayon. Hindi pa nga niya nababawasan tong kamatis niya, binigay na sa akin. Tapos binigyan pa ako ng 2 salad. Tapos pati itong dinner niya sana ngayong gabi, binigay na rin sa akin. Pati yung paborito niyang snacks maring, hindi na rin niya naubos. Binigay na rin sa akin. Dapat ganun talaga maring, kapag sinabihan na mag-diet, mag-diet talaga. Ipamigay yung mga pagkain para hindi na makain, ganon. O baka isipin nyo expired na to mareng. Hindi pa to expired, sa October pa to mag-expire. Maya-maya mareng ay may dumating na naman na box na order ng amo ko. Panibagong i-stockin na naman to ng amo ko. At nung pagbaba ko mareng ay may binigay na naman sa akin si Donya na pagkain. Ay talaga naman, halos lahat yata ng pagkain ni Donya sa ref niya ay binibigay na sa akin. Kanina, kamatis na pula yung binigay. Ngayon naman kulay dilaw naman. Tapos hindi lang yun mareng, pati yung kabibili ko lang kaninang umaga na 4 na itlog binigay na rin sa akin ngayon. Nakakatuwa talaga ang Donya ko. Halos ibigay niya lahat ng pagkain niya sa akin. Nagpapasalamat pa nga ang Donya ko sa akin maring kasi matutulungan ko daw siyang kumain ng mga pagkain niya. Di ang maring nyo ngayon tuwang-tuwa.